Prudencio Love Stories presents Miss Provinciana Meets the Gang Leader. Written by Miss Rodite. Pilit na pinapatahan ni Juliana ang kanyang nakababatang kapatid na si Katrina. Mahigpit itong nakakapit sa kanyang binti at hindi bumibitaw. Iyak lang ito ng iyak at pinipigilan si Juliana sa pag-alis. Ngayon kasi ang alis niya patungong Maynila para humanap ng trabaho. Katkat, bitawan mo na si ate. Kalmadong pakikiusap ni Juliana kay Katrina. Mabilis na umiling ang bata at mas lalo pang hinigpitan ng pagkakakapit. Ayaw ko, ate! Umiiyak nitong tanggi. Malalim at malungkot na bumuntong hininga na lumuhod si Juliana para pantayan ang kapatid. Makinig ka kay ate. Babalik si ate at sa pagbalik ni ate, marami siyang dalang laruan. At para lang kay Katkat yun lahat. Gusto mo ba yon? Mabilis na tumango si Katrina. Talaga? Gusto mo yon? Kung gusto mo yon, pumunta ka muna kay mama. Dahan-dahang bumitaw si Katrina kay Juliana at nakangusong lumapit sa kanilang ina na si Crisanta. Mabilis naman itong hinawakan ni Crisanta sa kamay. Sige na anak, umalis ka na bago pa umiyak tong kapatid mo. Pagtataboy ni Crisanta kay Juliana. Niyakap muna ni Juliana ang kanyang ina at ang kanyang kapatid bago umakyat sa barkong sasakyan patungong Maynila. Mabigat ang dibdib na iniwan niya ang kanyang ina at kapatid. Hindi siya sanay na malayo sa kanyang pamilya. Sa tanang buhay niya ay ngayon pa lamang siya magtatrabaho sa malayo na hindi kasama ang kanyang pamilya. Walang oras ang kanyang nilakbay sa dagat bago tuluyang dumating sa pier ng Maynila. Bitbit ang bag at iba pang gamit ni Juliana ay bumaba siya ng barko. Wala siyang kakilala sa Maynila. Talagang naglakas loob lamang siyang pumunta para makahanap ng magandang trabaho. Humugot ng malalim na hininga si Juliana bago siya tuluyang bumaba. Ma'am, kami na po magbibitbit ng gamit niyo. Alok ng dalawang binatilong lalaki kay Juliana. Agad namang umiling ang dalaga. Ay, hindi na po. Ako na po. Magaan lang naman po itong gamit ko. Maliit ang ngiting saad niya. Kamot batok na tumango ang dalawang binatilyo sa kasabay na umalis. Naglalakad si Juliana sa kahabaan ng EDSA habang bitbit ang kanyang mga dalang gamit. Sinadya niya talagang maglakad para makahanap ng matitirhan niya pansamantala dito sa Maynila. Pinalis niya ang namumuong pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Pawisan siya dahil sa sobrang init. Wala siyang dalang payong kaya wala siyang naging panangga sa init. Halos mag-iisang oras na siyang palakad-lakad. Gutom na rin siya dahil wala pa siyang kain. Madilim na rin dahil 6:00 na ng gabi, ngunit hindi pa rin siya nakahanap ng kanyang matitirhan. Halos maiyak na siya sa sakit ng kanyang paa. Malalim siyang bumuntong hininga at umupo sa isang waiting shed papasok sa isang iskinita. Madilim sa kanyang banda dahil walang poste ng ilaw. Wala rin masyadong dumadaang tao at mga sasakyan. Kung meron man ay kaunti lamang. Nilagay niya ang kanyang dalang bag sa upuan at pikit matang hinilot ang balikat. Ano? Matapang ka, di ba? Bakit hindi ka tumayo? Ipakita mo kung sino ka. Tayo! Mabilis na naimulat ni Juliana ang kanyang mata nang marinig ang isang malakas na sigaw na galing sa papasok na iskinita. Para itong galit na galit, mabilis siyang tumayo at dahan-dahan ang ginawang paghakbang papasok sa iskinita. Tanging liwanag lang ng buwan ang nagbibigay ilaw sa madilim nito. Mayabang lang naman to kapag kasama niya ang grupo. Puno ng kayabangang saad ng isa pang boses. Salubong ang kilay ni Juliana na sumilip. Nanlaki ang kanyang mata nang makita ang isang duguang lalaki na pinagtutulungan ng 5 lalaki. Pinapalibutan ito ng 4 habang ang isa naman ay nasa unahan ng sasakyan, naninigarilyo at may malawak na ngisi sa labi. Tapusin niyo na yan para makalis na tayo, bago pa may makakita sa atin. Utos nito sa 4. Nakita niya ang pagngisi ng 4. Agad tinanguan ng isang lalaki ang mga kasama. Sabay-sabay na itinaas ng 4 ang hawak nilang 2x2 at sabay-sabay ring pinagpapapalo ang kawawang lalaki. Malakas siyang napasinghap at nanginig sa takot. Nanginginig ang kanyang katawang umatras at tumakbo papabalik para makahingi ng tulong.
Sakto naman na may nakita siyang paparating na ali. Ate! Ate! Mabilis na napahinto ang matandang babae. Oh, bakit iha? Kunot noong tanong nito. May binubog po doon. Nauutal at hinihingan niyang sabi habang nanginginig na itinuro ang iskinita. Tulungan po natin siya! Tumawag po tayo ng pulis! Agad na hinugot ng matanda ang kanyang cellphone at may tinawagan. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa iskinita at sa matandang may kausap sa telepono. Kumalma ka, iha. Paparating na ang pulis na aking tinawagan. Pagpapakalma sa kanya ng matanda. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang mga pulis na tinawagan ito at mabilis na pinasok ang madilim na iskinita. Hindi sila hinayaang sumunod, kaya nanatili sila sa waiting shed. Nang makabalik ay bitbit na ng mga pulis ang 3 lalaki at ang lalaking bugbog sarado. Mabilis niyang nilapitan ng isang pulis na bitbit ang isang nahuli. Sir, bakit 3 lang po ang nahuli niyo? Nasaan na po yung 2? Nagtataka niyang tanong. Nakatakas ang 2. Ikaw bang sinasabing nakakita sa pangyayari? Tumango siya. Nakita niya ang pagtingin sa kanya ng isa sa mga nahuli at pinanlisikan siya ng mata na ikinatakot niya. Maaari ka ba naming isama sa presinto para mahingaan ka namin ng testimonya? Wala sa sarili siyang tumango. Agad siyang nilagpasan ng pulis pagkatapos. Sumunod ang kanyang tingin sa kanyang papalayong bulto. Lumingon ang lalaki na may masama pa ring tingin at kalaunan ay madilim ang mukhang inisihan siya. Kinakabahan siyang nag-iwas ng tingin. Miss, tayo na! Kulat na napaigtad si Juliana nang may tumapik sa kanyang balikat. Awang ang kanyang bibig na tumango. Sumakay siya sa patrol car, dala-dala ang kanyang mga gamit. Nang makarating sa presinto, ay agad siyang hiningaan ng testimonya ng mga pulis. Agad naman niyang sinabi ang totoo. Nang matapos ay umalis na rin siya at nagpatuloy sa paghahanap ng matitirhan. Sakto namang may bakanting paupahan malapit na rin sa presinto. Masyadong maliit pero mura lang kaya hindi na rin siya nagreklamo at umupa na lamang. Pauwi na ng galing bar si Luciano nang harangan siya bigla ng kalaban nilang gang. Dahil sa sobrang hilo na kanyang natamo dahil sa ininom na alak ay hindi agad siya nakapalag ng pagtulungan siyang bugbugin ng 5. Hinang-hina ang kanyang katawan matapos siyang paghahampasin ng dala nilang 2x2. Napaluhod siya sa sementong daan nang hampasin nila ang likod ng kanyang tuhod. Hindi pa sila nakontento at malakas pa ulit hinampas ang kanyang likod dahilan kung bakit napasok ka siya ng dugo. Ano? Matapang ka, di ba? Bakit hindi ka tumayo? Ipakita mo kung sino ka. Tayo! Malakas sa sigaw ng isa at hinampas ulit siya. Mahina siyang napadaing. Kahit sumusuka na siya ng dugo at hinang-hina na ang kanyang katawan, ay hindi niya pinakita ang kanyang panghihina. Mayabang lang yan kapag kasama niya ang grupo. Puno ng kayabangang saad ng isa. Tapusin niyo na yan para makalis na tayo, bago pa may makakita sa atin. Utos ni Jobert na kilala sa palayaw na Joker. Kanang kamay ito ng leader ng gang na kalaban nila. Agad na sabay-sabay siyang pinaghahampas ng 2x2 sabay tadyak sa kanyang katawan. Ang pinakamalalang ginawa nila sa kanya ay hampasin ang kanyang noo dahilan kung bakit umikot ang kanyang paningin at panawan siya ng kanyang ulirat. Huling nakita na lamang niya ay ang pagdating ng mga pulis at pagsikop sa 5. Nagising si Luciano na nasa hospital bed na. May benda ang kanyang noo at may pasa sa katawan. Masakit rin ang likod at binti, ngunit hindi niya na ito ininda. Wala kang makikita ang ibang emosyon sa mukha nito kundi galit. Umigting ang kanyang panga at kumuyom ang kanyang kamao. Gaganti siya at yun ang pinapangako niya. Walang buhay siyang napalingon sa pinto nang bumukas ito. Bumalatay ang takot sa mukha ng isang nurse nang walang emosyon niya itong tapunan ng tingin. Check upin ko lang yung get out. I'm fine. Namutla ang nurse na galit niya itong tiningnan. Sunod-sunod itong napalunok. Pero sir, hindi po pwede. I said, get the fuck out of here. I don't need you. Gulat na napatalo ng nurse. Mabilis itong nagmamadaling lumabas ng kwarto dahil sa takot.
Igting ang panga niyang tinapunan ng masamang tingin ng nakasaradong pinto. Inabot niya ang kanyang cellphone na nasa mesa sa gilid ng hospital bed. Agad niyang tinawagan ang kanyang tauhan. Anong balita sa limang nambugbog sa akin? Malamig at seryoso ang boses niyang tanong na ikinalunok ng nasa kabilang linya. Nahuli po ang 3, pero si Joker at isa niyang kasama ay nakatakas. Imporma ng nasa kabilang linya. Bakit may mga pulis na dumating kagabi? Sinong nagsumbong? May nakikita ba? Kunot noon niyang tanong. Sa pagkakatanda niya ay 5 lang silang nasa iskinita nung gabing yun. Posibleng may nakakita dahil ang alam niya ay paminsan-minsan lang ang dumadaang tao roon. May babae pong nakakita sa pangyayari. Siya po ang humingi ng tulong. Mabilis siyang napaayos ng upo sa kama. Babae? Nasaan siya? Hindi po namin alam, boss, kung nasaan na yung babaeng yun ngayon. Sa pagkakaalam po namin, matapos nitong magbigay ng testimonya ay umalis na rin po agad sa presinto. Sagot nito. Malalim siyang nahulog sa pag-iisip. Posibleng balikan ito ng mga kaaway niya. Do an investigation. Hanapin mo ang babae at siguraduhin mo ligtas to. Huling saad niya bago pinatay ang tawag. Hindi nagtagal si Luciano sa pananatili sa ospital. Mabilis niyang tinungo ang kanyang luga. Nadatnan niya roon ang kanyang mga tauhan na abala sa pag-iensayo. Binati siya ng mga ito, ngunit hindi siya kumibo at dire-diretsong pumasok sa kanyang opisina. Kumuha siya ng alak at walang pasubaling tinungga ito. Binitbit niya ito at pabagsak na umupo sa kanyang swivel chair. Tumunog ang kanyang cellphone kaya hinugot niya ito sa kanyang bulsa. What's an update? Agarang tanong niya. Boss, nahanap na po namin yung babae. Kasalukuyang itong nangungupahan sa isang maliit na apartment malapit dito sa presinto. Palihim ko po itong pinapamanmanan. Sa ngayon ay wala pa naman po kami nakikita ang kahina-hinalang taong sumusunod sa kanya. Imporma ng kanyang tauhang inutusan niyang magmanman sa babae. Alright, send me her details. Saan niya? Areglado, boss. Papadala ko dyan yung mga nakalap kong impormasyon patungkol sa babae. Huling saad nito bago niya patayin ang tawag. Walang ganang tinapon niya ang kanyang cellphone sa mesa at pinatong ang kanyang paa. Makalipas ang ilang minuto ay agad na may kumatok sa pinto. Come in. Baritonong boses niyang sabi. Pumasok ang isa niyang tauhan na may bitbit na brown envelope. Boss, pinabibigay ni Badong sa inyo. Saad nito at inabot kay Luciano ang brown envelope. Agad niya itong tinanggap at sinenyasan ng tauhang lumabas. Mabilis na sumunod ang tauhan at lumabas sa kanyang opisina. Binuksan niya ang brown envelope at nilabas ang papel na may impormasyong nakalagay. Personal information. Name, Juliana Santos. Age, 25. Birth of place, Benguet Province. Ang panghuling nakita niya ay ang imahe ng babae. Napapaawang ang kanyang bibig nang masilayan ang mukha nito. Hindi niya akalaing bata pa pala ito at may itsura rin. Maamo ang muka, matangos ang ilong, malaki at biluga ng mata at natural na mapupula ang labi. Natutulala siyang napatitig sa maamong muka ng babae. Lumakas ang pintig ng kanyang puso na animoy nasasabik na makita ito sa personal. Agad na nilagay ni Luciano ang litrato sa kanyang wallet at doon ulit pinagkatitigan ang mukha ng dalaga. Parang nabibighani siya nang makita ang mukha nito. Nabalik siya sa ulirat nang tumunog ang kanyang cellphone. Sa lubong ang kilay niyang inabot ang cellphone at tiningnan ng kumatawag. What? Naiinis niyang tanong kay Badong. Boss, may nakita po kami na isa sa mga tauhan ni Mr. Jitang na sumusunod sa babae. Agad na naibaba ni Luciano ang kanyang paa at napaayos ng upo. Protect that girl at all costs. Huwag niyo siyang walain sa paningin niyo. Make her safe. Seryosong utos niya kay Baldo. If something bad happens to her, mananagot kayo sa akin. Malamig ang boses niyang saad na ikinalunok ni Baldo sa takot. Opo, boss. Nauutal na sagot ni Badong. Nang maibaba ang tawag ay agad na nakahinga si Baldo. Kanina niya pa pala pinipigilan ang kanyang paghinga nang hindi niya man lang namamalayan. Paritot paroon ang ginagawa ni Juliana dahil sa pag-aasikaso sa mga customers sa karinderya ni Aling Toria. Madali siyang nakahanap ng trabaho.
kaso ay maliit lamang ang sweldo. 250 per day lang ang kanyang sahod. Pinatos niya na lang rin dahil para kahit papaano ay may pambili siya ng kanyang pagkain at pambayad sa upa. 2 baso ng kanin tsaka sinigang na baboy. Samahan mo na rin ang isa pang soft drinks. Agad na tumango si Juliana at pagkatapos ay inasikaso ang order nito. Mabilis ang kanyang bawat galaw habang nagsasandok ng kanin at sinigang na baboy. Heto na po kuya. Saad niya at nilagay ang ulam at kanin sa mesa. Sandali po, kukunin ko lang po yung soft drinks. Nakangiting saad niya at tinungo ang ref pagkatapos ay kumuha ng isang malamig na soft drinks. Ito na po. Nakangiting nagpasalamat sa kanya ang lalaki. Agad naman niyang inasikaso ang iba pang nagsadating niyang customer. Kagaya ng ginawa niya sa mga naunang customer, kinuha niya ang mga order nila pagkatapos ay agad na inasikaso. Sumapit ang alauna ng hapon at kukonti na lamang ang tao sa karinderya dahil ang iba ay nagsisibalikan na sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Ang madalas kasi nilang customer ay ang mga trabahante at estudyante. Mura lang ang kanilang paninda at masarap pa. Kaya binabalik-balikan talaga ng lahat. Nang sumapit ang hapon ay agad na siyang umuwi sa kanyang inuupahan. Pikit matang inikot-ikot ni Juliana ang kanyang braso dahil sa pamamanhid nito. Agad siyang napamulat nang tumunog ang kanyang cellphone. Hinugot niya ito sa bulsa at tiningnan ang caller. Agad siyang napangiti nang makitang tumatawag ang kanyang ina. Ma! Masigla ang boses niyang sagot sa tawag. Juliana anak, kamusta ka na dyan? Rinig niyang tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Ayos lang po ako ma. Nakahanap na po ako ng trabaho pero maliit pa lang po yung sweldo ko. Sagot niya. Ayos lang yan na anak. Ang importante ay may pera kang magagamit dyan. Sagot nito sa maingat na boses. Nagtagal pa ang kanilang pag-uusap. Nahinto lang nang biglang may marinig siyang kalabog sa likod ng kanyang inuupahan. Anong ingay yun? Nagtatakang tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Baka pusa lang po ma. Saglit lang po at titingnan ko. Sagot niya at pinatay ang tawag. Nilagay niya sa mesa ang kanyang cellphone at tinungo ang likod ng apartment. Nangunot ang kanyang noo nang makitang bukas ang pinto sa likuran. Bakit bukas to? Hindi ko ba ito nala kanina? Nagtataka niyang tanong sa sarili at sinara ang pinto. Napailing-iling siya sa sarili. Kaya siguro may nakapasok na pusa dahil nakalimutan kong isara to. Dagdag niya pa. Pagkatapos niyang isara at kandado ang pinto, ay lumingon siya pabalik sa loob. Ngunit sa kanyang paglingon, ay siya namang paghampas ng isang matigas na kahoy sa kanyang noo na ikinadaing niya ng malakas. Nandilim ang kanyang paningin at ramdam niyang may tumutulong likido galing sa kanyang noo. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, ay hindi niya ito naaninag kung sino ang may gawa. Nagising na lamang siyang nakatali na ang kanyang katawan sa isang upuan. Nahihilo at namumungay ang kanyang matang inilibot ang tingin sa kanyang kinaroroonan. Laking pasasalamat niya na nasa kanyang apartment pa rin siya. Ngunit nakatali na siya sa upuan at may scotch tape sa kanyang bibig. Hindi siya makasigaw upang humingi man lang ng tulong. Mabuti at gising ka na. Mabilis na dumapo ang kanyang paningin sa maliit na sala sa kanyang inuupahan. Doon nakita niya ang isang pamilyar na lalaki. Nanliit ang kanyang mata at pilit na pinagkatatandaan kung saan niya nakita ito. Mabilis na nanlaki ang kanyang mata nang makilala niya ito kalaunan. Isa ito sa lalaking nambugbog doon sa lalaking tinulungan niya sa madilim na iskinita. Ang isa sa dalawang nakatakas. Madilim ang mukha nitong ngumisi. Nakikilala mo pa ba ako, ha? Tanong nito at tumayo. Agad siyang nagpupumiglas at pilit na kumakawala sa pagkakatali nang makita ang lalaki na patungo sa kanyang kinaroroonan. Mas lumawak ang ngisi nito nang makita ang takot sa kanyang mga mata. Nang makalapit ito sa kanya, ay agad na hinawakan nito ng mariin ang kanyang panga. Nangingit-ngit ang ngipin nito sa galit. Mahina siyang napadaing sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanyang panga. Dahil sa'yo ay nahuli ang mga kasamaan ko. Pang inakang babae ka. Galit nitong sigaw habang nanlilisik ang mapupulang mata na ikinanginig niya sa takot.
Nanginig ang kanyang katawan dahil sa sobrang takot nang makita ang galit sa mga mata ng lalaki. "Papatayin kita!" Mabilis na nangilid ang kanyang luha at sunod-sunod ang ginawang pag-iling. Gusto niyang makiusap o sumigaw at humingi man lang ng tulong, pero nakatakip ang kanyang bibig. Pero bago yun, huminto ito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. "Titikman muna kita." Agad siyang nagwala sa kanyang inuupuan nang marinig ang sinabi nito. Nanindig ang kanyang balahibo nang makita sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. Malakas itong humalakhak at pagkatapos ay dinilaan ang kanyang pisngi na ikinanginig niya dahil sa pandidiri. Dumikit at naiwan ang laway nito sa kanyang pisngi. Pilit niyang iniiwas ang kanyang muka, ngunit mabilis nitong inikot pabalik ang kanyang muka paharap. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon ni Luciano kapag nalaman niyang nilaspag kita. Ngising asong saad nito habang bumababa ang halik sa kanyang leeg. Humagulhol ng iyak si Juliana at pilit na nakikiusap sa pamamagitan ng busal sa kanyang bibig. Ngunit parang bingi ang lalaki dahil hindi siya pinansin at tinuon lamang ang atensyon sa kanyang leeg. Sobra-sobrang pandidiri ang kanyang nararamdaman sa sarili. Mas lalo siyang naiyak nang hawakan siya nito sa hita pataas. Agad siyang nagpupumiglas at pilit na sumisigaw. Ngunit konting ingay lamang ang kanyang nagagawa. Parang nawalan siya ng pag-asa. Nanghina ang kanyang katawan at akma niya na sanang tatanggapin ang kanyang kapalaran nang biglang bumukas ng malakas ang pinto. Agad na nahinto ang lalaki sa ginagawang pangahalay sa kanyang katawan. Sa paglingon nito ay siya namang pagdapo ng isang malakas na suntok sa muka, dahilan kung bakit ito napahiga. Malakas na napahugulhol si Juliana ng iyak. Para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Pinanood niya ang lalaking kanyang tinulungang bugbugin ng lalaking muntik nang gumahasa sa kanya. Bugbog sarado ang muka at namamaga na ito. Hinihingal na huminto sa pagpapaulan ng suntok si Luciano. Igting ang pangandinroan niya ito sa muka. Agad na kumilos ang mga kasama niyang tauhan at marahas na binatayo ang lalaking kanyang binubugbog at dinala paalis sa maliit na apartment. Puno ng pag-iingat at pag-aalala niyang binalingan ng tingin ng babae. Namamaga ang mata nito sa pag-iyak. May luha pang patuloy na umaagos sa mga mata. "Are you okay?" Maingat na tanong ni Luciano kay Juliana. Hindi ito sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. Agad na tinanggal ni Luciano ang mga tali nito sa kamay at paa. Pagkatapos niyang tanggalin ang tali, ay agad niya itong kinarga. Nagsumipsik si Juliana sa dibdib ni Luciano at doon tahimik na umiyak. Malalim na napabuntong hininga si Luciano bago naglakad palabas ng apartment. Binuksan niya ang pinto ng kanyang sasakyan at sinakay ito sa passenger seat. Kinabitan niya rin ito ng seatbelt dahil mukhang hindi pa ito nakakahupa sa kaninang pangyayari. Base na rin sa panginginig ng katawan nito. Umikot siya at sumakay sa driver's seat at pinasibat paalis ang kanyang sinasakyan. Tahimik lamang sila sa biyahe. Hindi na rin ito ginulo pa ni Luciano. Nang makarating sa kanyang mansyon, ay doon niya lamang nakatulog pala ito sa biyahe. Kinarga niya ulit ito papasok hanggang sa kanyang kwarto. Doon niya muna ito papatulugin habang hindi pa nalilinis ang guest room. Kinabukasan ay nagising si Juliana sa ibang kwarto. Mabilis ang ginawa niyang pagbangon mula sa malambot na kama. Dumagsa ang takot sa kanyang dibdib. Naalala niya ang pangyayari kagabi, kaya nasisiguro niyang ang lalaking kanyang tinulungan dati ang may dala sa kanya dito. Bumaba siya sa kama at tinungo ang pinto. Malakas ang tahip sa kanyang dibdib nang pihitin niya pabukas ang doorknob at taimtim na nagdarasal sa isip na sana ay bumukas ito. Agad siyang nakahinga ng maluwag nang bumukas ang pinto. Nilabas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid. Nang makita ang walang tao, ay agad siyang lumabas ng kwarto at nagmamadaling tinungo ang hagdan pababa. "Where are you going?" Malakas na napasigaw si Juliana sa gulat nang biglang may magsalita sa kanyang likod. Lumakas ang pintig ng kanyang puso dahil sa kaba at gulat. Dahan-dahan niya itong nilingon at doon ay nakita niya ang lalaki na nakatayo sa itaas ng hagdan.
Nakasuksok ang kamay nito sa bulsa ng pantalon. Wala itong suot na damit, kaya malaya niyang nakita ang hubad nitong katawan na puno ng tato. Salubong ang kilay niya itong tinitigan. Nag-iwas siya ng tingin bago siya sumagot. Aalis na ako. Uuwi na ako sa inuupahan ko. Nauutal niyang sagot. Bumaba ito ng hagdan na mas lalong ikinakaba niya. You can't leave. Saad nito na ikinalingon niya dito. Ha? Bakit naman hindi ako pwedeng umalis? Kunot noon niyang tanong. Tumigil ito sa kanyang harapan. Because it's dangerous. Ikaw ang pinupuntiryan nila ngayon. Your life is in danger dahil sa ginawa mong pagtulong sa akin. Umawang ang bibig ni Juliana sa gulat. Pero wala naman akong kinalaman sa gulo niyo. Kaya, bakit ako? Naiiyak niyang tanong. Bakit hindi ikaw? You helped me. It means kasali ka na sa gulo. You shouldn't have helped me in the first place. I can handle everything. Salubong ang kilay nitong sagot. Tumawa ng pagak si Juliana. Hindi porket tinulungan kita. Kasali na agad ako sa gulo niyo. Hindi ba pwedeng nagmalasakit lang ako? Galit niyang pagpapaintindi. Luciano heaved a deep sigh. Hindi ka na dapat nagmalasakit pa. Tingnan mo kung anong nangyari. Nadamay. So kasalanan ko. Kasalanan ko kasi tinulungan kita. Galit na pagputol ni Juliana sa iba pang sasabihin ni Luciano. Mariing pinikit ni Luciano ang kanyang mata. Animoy problemado. Just listen to me, okay? Pangungumbinsi niya. You can't leave. Not yet. Not until hindi pa naayos ang gulo. Don't worry. I'll do everything to clean this mess para makauwi ka na sa tinitirhan mo. Dagdag pa niya. Sumusukong nag-iwas ng tingin si Juliana at kalaunan ay tumango. Agad na nakahinga ng maluwag si Luciano. Alright, let's go to the dining room and eat. Saad ni Luciano at inalalayan si Juliana na bumaba ng hagdan. Habang papababa sila ng hagdan, ay nagpakilala muna si Luciano kay Juliana. Pagkarating nila sa dining area ay may nakahain ng pagkain sa mesa. Pinaghugot ni Luciano ng upuan si Juliana, bagay na ikinagulat ng mga kasambahay. Hindi pa nila nakikita ang ganoong side ng kanilang amo dahil masyado itong mailap pagdating sa babae. Inasikaso ni Luciano ang pagkain ni Juliana, kaya nasa kanya nakatutok ang tingin ng kanyang mga kasambahay. Puno ng katanungan ng kanilang mga isipan kung sino itong babaeng dinala ng kanilang amo sa mansyon. Dahil kung pagsilbihan ito ng kanilang amo ay parabang mahalaga ang babae sa kanya. Tahimik na kumakain sina Juliana at Luciano. Pero ang puso ni Juliana ay hindi yata matahimik dahil sa pinaggagawa ni Luciano. Puno ng kaseryosohan ang mukha nito habang inaasikaso siya. Ito ang naglagay ng kanin at ulam sa kanyang pinggan. Ito rin ang naglagay ng juice sa kanyang baso. Ninakaw nito ang trabaho ng mga kasambahay. Nasa gilid lamang nakatayo ang mga kasambahay habang nakatingin sa kanilang dalawa. Uminit ang pisngi ni Juliana dahil sa hiya. Nang matapos sila sa pagkain ng agahan, ay agad na nagpaalam si Luciano na aalis habang siya naman ay nagpasama sa isang kasambahay na dalhin siya sa likod ng bahay kung nasaan ang hardin. Gusto niyang makahalanghap ng pereskong hangin. Umpo siya sa isang upuan habang nasa malayo ang tingin. Nag-aalala siya sa kanyang kalagayan. Hinahabol siya ng mga kalaban ni Luciano at kagabi nga ay muntik na siyang maghahasa. Mabuti na lamang at nakaabot si Luciano dahil kung hindi ay baka tuluyan na siyang naghahasa. Malalim na bumuntok hininga si Juliana. Nagiinit ang gilid ng kanyang mata. Hindi niya akalain na sa ikatlong araw niyang pananatili dito sa Maynila ay nasangkot siya agad sa gulo. At ngayon nga ay namimilagro na ang kanyang buhay. Walang emosyon sa mukha na dumating nga si Luciano sa kanilang quarters. Malalaki ang kanyang hakbang na tinungo niya ang torture room kung nasaan nila tinotorture ang kanilang kalaban kapag nahuhuli nila ito. Pagpasok niya pa lang ay bumungad agad sa kanyang paningin ang lalaking nahuli nila kagabi at muntik nang humalay kay Juliana. Nakatayo ito at parehong nakatali sa kadena ang paa at mga kamay. Wala na itong suot na damit
at tanging boxer shorts na lamang ang natitira. Maga ang mata at maging ang mukha nito. Halos hindi ito bumuka dahil sa pamamaga. Marami rin itong pasa sa katawan. Gumisi siya ng nakakaloko. Tingnan mo nga naman ang ganti ng kapalaran. Puno ng panguuyam ang boses niyang sabi. Look at yourself. Halos hindi mo na makilala ang sarili mo, hindi ba? Hindi lang yan ang mangyayari sa'yo. Malamig na tura ni Luciano. Mahinang tumawa ang lalaki. Talaga? Ikaw? Ano kaya ang mararamdaman mo kapag natuloy ko ang bala ko kagabi sa kasintahan mo? Nahihirapan, ngunit puno ng panguuyam ang boses nitong sabi. Umigting ang panga ni Luciano sa galit. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin at mariing kumuyom ang kanyang kamao. She's not my girlfriend. Mariing tanggi niya. Talaga? Sinong inuuto mo? Tumaas ang sulok ng labi ni Luciano. It's up to you kung anong gusto mong paniwalaan. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo. And one more thing, bago mo magawang halayan ng babaeng yun. Huminto si Luciano sa pagsasalita at hinugot ang matulis na kutsilyo sa kanyang binti malapit sa kanyang paahan. Itong kutsilyong to ang tatarak sa lalamunan mo. Madilim at puno ng kaseryosohang saad ni Luciano. Namutla ang lalaki at sunod-sunod na napalunok. Now, let's start the fun, shall we? Gising saad ni Luciano. Mabilis na nanlaki ang mata ng lalaki nang makita ang pagguha niya sa isang lagari. Malawak na napangisi si Luciano sa nakitang takot sa mga mata nito. Now, let's start. Tatanungin kita at sasagutin mo lahat ng tanong ko. Isang maling sagot, puputulin ko ang ibang parte ng katawan mo. Pananakot ni Luciano na mukhang epektibo naman dahil mas lalong namutla ang labi nito. First, sino nag-utos sa'yo na bugbugin ako? Paunang tanong ni Luciano. He already knows kung sino pero tatanungin niya pa rin ito. Mabilis na umiling ang lalaki. Hindi ko alam. Sumama ang timpla ng kanyang muka. Wrong answer. Mabilis niyang hinawakan ang braso nito at akmang puputuli nang bigla itong sumigaw. Si Mr. Jitang! Nauutal nitong sigaw. Lumayo siya ng bahagya at tumango. See? Madali lang naman ang mga tanong ko. All you need to do is to cooperate. Naiiyak na tumingin sa kanya ang lalaki. Now, for the second question. Bakit mo naisipang halayan ng babaeng yun? Ngayon, ay mas lalong naging seryoso ang mukha ni Luciano. Dahil para makaganti ako sa'yo. Tumaas ang kilay ni Luciano. And you think, kapag ginawa mo yun sa kanya, ay makakaganti ka sa akin? How sure are you? Salubong ang kilay niyang tanong. Dahil alam kong hindi mo pa babayaan ang girlfriend mo. Nahihirapan itong sagot. I already told you, she's not my girlfriend. Mariin niyang saad. Where did you get that information? Salubong ang kilay niyang tanong. Nagtataka talaga siya kung bakit palaging sinasabi nito na girlfriend niya si Juliana. Sa isang mga kasamahan ko, narinig ko ang pag-uusap nila ni Mr. Jitang. Ito ang inutusan ni Mr. Jitang na pamanmanan ng babae. At nakita niya ang isa sa mga tauhan mong nakasunod sa babae. Kaya akala niya siguro na kasintahan mong babae. Mahabang saad nito habang nauutal pa rin. Nang maliwanagan ay palihim na napatango na lamang si Luciano. Anong plano nila? Dagdag ng tanong. Plano nilang kidnapin ang babae at pahirapan. Gusto nilang gumanti sa'yo sa pamamagitan nun. Pero inunahan ko ang plano nila. Gusto kong gumanti sa babae. Siya ang dahilan kung bakit nahuli at nakulong mga kasama ko. Galit nitong saad. It's not her fault. Sadyang tanga lang kayo dahil doon yung ginawang plano niyo sa akin. Galit niya ring sagot. Natigilan ito nang makita ang galit niya. Anong plano mo sa akin? Nauutal ang boses nitong tanong. Malawak na napangisi si Luciano. Good thing you ask. Nakangisi niyang saad. Do you really wanna know kung anong gagawin ko sa'yo? Dagdag niya pa. I'll feed you to my baby. Madilim ang mukha niyang saad. Pagkatapos ay may tinawagan sa cellphone. Come here and bring my baby with you.
Mabilis na napamaang ang bibig ng isa sa kanilang nasa kabilang linya nang marinig ang utos ng kanilang amo. Do you hear me? Salubong ang kilay na tanong ni Luciano sa katawagan nang hindi ito sumagot. Agad na nabalik sa ulirat ang nasa kabilang linya. Opo, boss. Sagot nito. Mabilis na pinatay ni Luciano ang cellphone. Nilingon niya ang kanyang bihag na ngayon ay nasa kanya na ang tingin. Puno ito ng pagtataka. I know you're curious kung sino ang ipapadala ko dito. Don't worry, makikilala mo siya mamaya. Sagot nito. Hindi naman agad nagtagal ang kanyang inutusan at dumating agad kasama ang pinapadala niya. Mabilis na namutla ang lalaki pagkatapos makita ang isang leon. Do you like my surprise? Nakakalokong tanong ni Luciano. Sunod-sunod na napalunok ang lalaking bihag at nawalan ng kulay ang kanyang muka. Do you remember what I've said earlier? Papakain kita sa alaga ko. Mas lalo itong namutla at nanginig sa takot. Sinenyasan ni Luciano ang kanyang tauhan na pakawalan ng kanyang alagang leon. Mabilis na lumapit sa kanya ang leon at sumiksik sa kanyang katawan. Hinaplos niya ang ulo nito. Do you see that man? Sabay turo sa lalaki para itong maiihi sa takot na nilingon siya ng leon. He'll be your breakfast today. Dagdag niya. Mabilis na gumawa ng malakas na ingay ang leon. Habang puno ng kasakiban, ang mga matang tumitig sa kawawang lalaki. Now, go on. Naging mabilis ang galaw ng leon. Hindi na nila nasundan ang bawat galaw ng leon dahil sa sobrang bilis. Pagmamakaawa, sigaw ng lalaki at ang malakas na ingay ng leon ang tanging maririnig sa loob ng torture room habang kinakagat ng leon ang ibang parte ng katawan ng lalaki. Walang emosyon lamang na pinapanood ni Luciano ang lahat. Kung paano lapain ng kanyang alaga ang lalaki, habang ang kanyang tauhan naman ay halos masuka sa pandidiri. Pagkatapos ng palabas, ay agad na umalis si Luciano sa quarters at bumalik sa kanyang mansyon. Masayang nakikipagkwentuhan si Juliana sa mga katulog sa mansyon. Madaldal ang mga ito kaya hindi siya nakaramdam ng ilang. Mababait at palabiro. Biniro pa nga siya na bagay raw sila ng dalawa ng kanyang amo. Tinatawanan na lamang niyon dahil alam naman niyang walang katuturan ang kanilang mga sinasabi. Inasikaso siya ng mga ito na animoy espesyal na bisita. Ni hindi nga siya pinapatulong sa mga paghahanda ng kanilang pananghalian. Sinabay niya ang mga ito sa pagkain ng kanilang tanghalian dahil ayaw niyang mag-isang kumain. Kahit sa pagtapos ng kanilang pananghalian ay pinigilan rin siya sa pagtulong sa pagliligpit. Kaya wala siyang nagawa kundi ang bumalik sa kanyang kwarto. Gusto niyang maligo ngunit wala siyang dalang damit. Kaya naman ay bumalik siya sa baba at nanghiram ng damit kay Melissa. Isa sa mga batang katulong na halos kaidaran niya rin. Pagkatapos niyang manghiram ay bumalik agad siya sa kanyang kwarto para naman maligo. Tahimik siyang naliligo nang bigla siyang nakarinig ng pagbasag sa loob ng kwarto. Mabilis niyang kinuha ang roba at agad itong sinuot. Pagkatapos ay lumabas ng banyo. Sa kanyang paglabas ay nadatnan niya ang isang basag na vase malapit sa pinto ng banyo. Nagtatakang nilibot niya ang tingin sa kabuuan ng kwarto. Nang walang makitang kahit na anong posibleng bumasag sa vase ay pinulot na lamang niya ang pira-pirasong vase na nalaglag. Ngunit sa kanyang akmang pagyuko ay siya namang paghila sa kanyang buhok at pati nga iyon na ikinasinghap niya sa sakit. Nakita niya ang malawak na pagngisi ng lalaking kanina pa tingin ng tingin sa kanya sa hardin. Sa wakas, nasolo rin kita. Agad na nangilabot si Juliana sa narinig. Bitawan mo ako! Nanginginig ang boses niyang saad. Bakit naman kita bibitawan? Kanina pa ako natatakam sa'yo. Saad nito, sabay pasada ng tingin sa kanyang katawan. Nangilid ang luha sa gilid ng kanyang mata. Parang awa mo na! Huwag! Mangiyak-ngiyak niyang pakiusap. Puno ng pagnanasa ang mga mata nitong tumitig sa ibabaw ng kanyang dibdib. Huwag kang mag-alala. Masasarapan ka rin naman sa gagawin ko sa'yo. Saad nito, sabay tanggal sa tali ng roba. Huwag! Tulong! Tulong! Hindi natapos ni Juliana ang pagsisigaw ng tulong
nang bigla siya nitong malakas na sinuntok sa tiyan na ikinalupaypay niya. Nangihina at kapos na hininga siyang kinarga at dinala sa kama. Mabilis siyang kinaibabawan ng lapastangang lalaki. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Juliana. Wala siyang lakas na sumigaw at magpupumiglas. Nanindig ang kanyang balahibo nang halik-halikan nito ang kanyang liig. Ang bango mo. Parang nahihibang nitong saan at inamoy-amoy ang kanyang liig. Mas lalo siyang napaiyak nang pasadahan nito ng tingin ang kanyang hubad na katawan. Natanggal ang tali ng roba, kaya lumadlad ang kanyang kahubaran. Ang laki. Puno ng pagnanasa nitong saad habang nakatitig sa kanyang dibdib. Akma na sanang hahawakan ito nang bigla itong tumilapon paalis sa kanyang ibabaw. Iyak lamang siya ng iyak habang pinapanood ang ginawang pambugbog ni Luciano sa lalaki. Parang bumalik ang kanyang alaala sa gabing muntik na siyang maghahasa. Nahihirapan siyang huminga dahil sa sobrang pag-iyak. Nagsidatingan din bigla ang mga katulong. Nagulat ang mga ito nang makita siya sa ibabaw ng kama na nangihina at namumutla. Diyos ko! Gulat na tura ni Manang Conching. Mabilis siya nitong dinaluhan at tinakpan ang kanyang hubad na katawan. Dinig ni Juliana ang sunod-sunod na mura ni Luciano habang hindi pa rin tumitigil sa pagsuntok sa tauhan. Tumigil lamang ito nang nawala ng malay ang lalaki at bugbog sarado na ang muka. Mabilis siyang dinaluhan ni Luciano at mahigpit na niyakap. I'm sorry. Paulit-ulit na paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Sinisisi ni Luciano ang kanyang sarili kung bakit nangyari ito. Iniwan niya si Juliana sa kanyang mansyon sa pag-aakalang ligtas na ito. Ngunit nagkamali siya dahil kahit sa loob ng kanyang lungga ay may traidor pa ring mananatili. Galit na ang mga mata at igting ang panga na inutusan ni Luciano na kunin ang traidor at dalhin ito sa kanilang torture room. Malakas na umiyak si Juliana sa dibdib ni Luciano. Shh! It's okay. Everything's alright. I promise na huli na to. Walang kahit na sinong pwedeng manakit sa'yo. Pangako nito na mas lalong ikinaiyak ni Juliana. Nawala ang panginginig ng kanyang katawan nang maramdan ang init ng braso nitong nakayakap sa kanya. Pinatakan ni Luciano ng halik ang sentido ni Juliana at pagkatapos ay pinagdapo ang kanilang noo. I'll do everything to make them pay. Galit na saad ni Luciano. Nakatulog si Juliana sa dibdib ni Luciano sa sobrang pag-iyak. Mabilis na hiniga ito ni Luciano. Akma na sana siyang aalis nang biglang hawakan ni Juliana ang kanyang braso. Huwag ka nga alis! Nakapikit ang mata nitong saad. Huminga ng malalim si Luciano at tumabi ng higa kay Juliana. Pinaunan niya ang ulo nito sa kanyang braso. Nagsalubong ang kilay ni Juliana kaya pinaghiwalay niya ng kilay nito. Pinanood niya kung paano maging payapa ang pagtulog nito sa kalaunan. Sumiksik ito sa kanyang dibdib at yumakap sa kanyang bewang. Nahigit ni Luciano ang kanyang hininga nang tumama ang dibdib nito sa kanyang dibdib. Akala niya na wala itong suot sa ilalim ng roba dahil nakita niya ang lantad nitong katawan sa kanyang pagpasok sa kwarto. Bumalik ang kanyang galit. Hindi niya matanggap na may ibang lalaking nakakita sa kahubaran nito. Kaya naman ay gagawin niya ang lahat para maparusahan ang lapastangan ng tauhan. Hinugot niya ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at tinawagan ang kanyang mapagkakatiwalaang tauhan. Boss, sagot ang nasa kabilang linya. Torture him to death. Send me the video. Make sure na mawawala siya sa mundong to. Malamig at walang emosyon na utos niya sa tauhan. Yes boss, copy boss. Gusto niya sanang siya ang gagawa, ngunit hindi niya pwedeng iwan ngayon si Juliana dahil alam niya na trauma ito sa pangyayari. Nagising si Juliana sa bisig ni Luciano. Agad na numbalik sa kanyang alaala ang nangyari. Malalim siyang napatitig sa kisame at napaisip. Kung hindi lang dumating si Luciano ay baka tuluyan na nga siyang nagahasa sa ikalawang pagkakataon. Sobrang laki ng pasasalamat niya kay Luciano. Pangalawang beses na siya nitong iniligtas. Mukha lang itong masamang tao dahil sa tattoo nito sa katawan. At kung tumitig ay para kang nilalamon. Pero may mabuti naman itong kalooban.
Pinagkatitigan niya ang payapang mukha ni Luciano. Sobrang bait nito na tiningnan siya kapag natutulog. Pero kapag gising na ay sobrang sama kung tumingin. Baka matunaw ako niyan. Malakas na napasinghap si Juliana sa gulat. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Luciano at tiningnan siya sa mata. Agad siyang napalunok at nagbaba ng tingin. Pero ayos lang kung ikaw naman ang tititig. Bawi nito. Umawang ang kanyang bibig na napatingin dito. Lumakas ang pintig ng kanyang puso at parang naglilipara ng paro-paro sa kanyang tiyan. Namula ang kanyang pisngi. Rinig niya ang mahinang tawa nito at paglapit sa kanya ng gusto. Hinila siya nito at niyakap ng mahigpit. Luciano, nanginginig ang boses niyang sabi nang isiniksik nito ang muka sa kanyang leeg. Let's sleep again. Namamaos ang boses nitong sabi, ngunit kabaliktaran naman ang ginagawa dahil pinatakan nito ng maliit na halik ang kanyang leeg. Mariing na ipikit ni Juliana ang kanyang mga mata dahil sa sensasyon. Huminga ng malalim si Luciano. Matulog na tayo. Saad nito at tinigil ang ginagawang paghalik. Agad na nakahinga ng maluwag si Juliana. Hindi na siya inaantok pero hindi naman niya magawang magreklamo dahil sa higpit ng pagkakayakap ni Luciano sa kanyang katawan. Mukhang pagod na ito. Pinasadahan niya ng kanyang daliri ang kanyang buhok. Malambot at hindi matigas. Mabango ito at madulas. Mabilis na nakabalik sa pagtulog si Luciano dahil sa ginawa ni Juliana sa kanyang buhok. Nang maging pantay na ang paghinga ni Luciano, ay agad na umalis si Juliana sa kama at lumabas ng kwarto. Bumaba siya at tinungo ang kusina. Doon ay dadatnan niya si Manang Conching. Iha, ayos ka na ba? Nag-aalala nitong tanong sa kanya nang makita siya nito. Marahan siyang tumango at maliit na ngumiti. Opo, maayos na po ako. Salamat po. Sagot niya. Malalim itong bumuntong hininga. Hindi ko lubos akalain na magagawa yun ni Benji. Matagal na siyang naninilbihan dito sa mansyon. Masyado siyang tahimik na tao. Hindi ko lubos akalain na ganun pala ang kanyang ugali. Hindi makapaniwalang saad ni Manang Conching. Hay naku Manang, may kasabihan nga tayo na silent but deadly. Si Benji ang nagpatunay na mas nakakatakot ang tahimik na tao. Dahil hindi natin mababasa ang mga nasa isip nila. Pagsingit ng kakapasok pa lamang na si Aling Nora. Tanging pag-iling at pagbuntong hininga lamang ang nagawa ni Manang Conching. Mabuti pa po, wag na lang natin pag-usapan yun. Mabilis na nahinto sa pagsasalita si Juliana nang biglang may brasong pumulupot sa kanya galing sa likod. Nanlaki ang kanyang kamao sa gulat, habang ang dalawa naman ay napaawang ang bibig. Mabilis na namula ang kanyang pisngi sa hiya. What are you guys talking, huh? Napapaos ang boses nitong tanong at isiniksik ang mukha sa kanyang leeg. Mas lalong nag-init ang kanyang pisngi. Nakasunod ang mga mata ni Manang Conching at Aling Nora sa bawat galaw ni Luciano. Ano mo'y hindi makapaniwala sa nakita. Wala. Nauutal niyang sagot. Why did you leave me? Tanong ulit nito. Kasi hindi na ako inaantok. So, kapag ba hindi ka na inaantok ay iiwan mo na agad ako sa kama? Na mag-isa? May bahid ng inis sa boses nito. Nakita ni Juliana ang pagtaas ng kilay ni Manang Conching habang si Aling Nora naman ay nagpipigil ng ngiti. Mahina siyang tumikim at palihim na siniko si Luciano sa tiyan. Pero hindi man lang ito nagpatinag at mariin siyang tiningnan sa mga mata. Next time, don't ever leave me, okay? Malalim ang boses nitong sabi. Agad naglipara ng paro-paro sa kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang tumango. Lumambot ang tingin nito at pinatong ang baba sa kanyang balikat. Magluto na kayo ng hapunan. Damihan nyo dahil sasabay kayo sa aming pagkain. Utos nito kay Manang. Mabilis na tumango ang dalawa at agad na kumilos. Pagdating ng hapunan ay sabay-sabay silang kumain ng lahat. Marami sila sa mesa, ngunit masyadong tahimik. Parang naiilang ang mga kasambahay na gumawa ng ingay. Masyado rin kasing seryoso ang mukha ni Luciano. Nais rin sana ni Juliana na magsalita, ngunit natatakot siya
dahil baka bulyawan siya bigla ni Luciano sa sobrang seryoso ng mukha nito. Pagkatapos ng kanilang hapunan ay tahimik na niligpit na mga katulong ang kanilang pinagkainan. "I'll go upstairs. You come?" Tanong nito sa kanya. Umiling siya. "Hindi na muna. Dito muna ako." Tumango ito pagkatapos at tumalikod na paalis. Agad na pinakawala ng mga katulong ang kanilang hininga. Kanina pa kasi sila nagpipigil hininga. Ayaw nilang gumawa ng ingay dahil ayaw na ayaw ni Luciano ang maingay sa hapagkainan. Sa wakas, nakahinga rin ng maluwag. Saad ni Melissa. Bakit pala masyado kayong tense kanina? Naguguluhan niyang tanong. Kasi ayaw na ayaw ni boss na maingay sa hapagkainan. Sagot ni Melissa na ikinatango niya. Ganun ba? Ano naman ang mangyayari kapag gumawa ka ng ingay sa hapagkainan? Kuryoso niyang tanong. Ano pa ba? Di ipapalunok nila lahat sa'yo ng pagkain. Take note lunok. Ibig sabihin bawal mong nguyain. Nalaglag ang pangan ni Juliana. Ipapalunok talaga? Kaya naman pala ang tahimik niyo kanina. Mabuti na lamang at napigilan ko ang sarili kong hindi magsalita. Dahil kung hindi, baka pinalunok na sa akin lahat ng pagkain. Nahihintakutan na niyang sabi. Sus, asa naman gagawin ni Busin sa'yo? Puno ng kumpiyansang tanong at sabi ni Melissa. Ha? Paano mo naman nasabi? Naguguluhan niyang tanong. Nagkibit-balikit ito. It's for you to find out. Malokong saad nito, sabay kindat sa kanya at sabay na umalis ng kusina. Umalik si Juliana sa kwarto. Hindi niya nakita roon si Luciano, kaya naisip niyang baka nasa ospital ito dito sa mansyon. Malawak na malawak ang mansyon ni Luciano. Kilala si Luciano bilang isang negosyante, ngunit ang hindi alam ng karamihan, isa si Luciano sa leader sa delikadong gang dito sa Pinas. Marami itong kaaway. Panegosyo man o isang gang. Kaya ngayon ay nasa delikadong sitwasyon si Juliana. Humiga si Juliana sa kama at pinikit ang mata. Marami na ang kanyang iniisip at sumasakit na ang kanyang ulo. Bumukas ang pinto, kaya napamulat siya. You're here. Saad lang kakapasok pa lamang na si Luciano. Saan ba dapat ako matutulog? Nauutal niyang tanong at bumangon. Mabilis siyang pinigilan ni Luciano. Sa lubong ang kilay. That's not what I mean. Mariin ang boss nitong sabi. Nagulat lang ako na nandito ka na pala. Akala ko magtatagal ka pa sa baba. Paliwanag nito. Tumango siya. Kasi inaantok na kasi ako kaya umakyat na ako. Sagot niya. Tumango naman si Luciano. I'm going to the bathroom. You want to come? Tanong nito na ikinaawang ng kanyang bibig. Ha? Gulat niyang tanong. Umiling si Luciano. Never mind. Huling sabi nito bago tuluyang pumasok sa banyo. Sobrang lakas ng pinting ng puso ni Juliana. Nagiinit ang kanyang pisngi. Kinagit niya ang kanyang ibabang labi para pigilan ang pagsupil ng kanyang ngiti. Lumabas ng banyo si Luciano na nakatapis lamang ng tuwalya sa kanyang bewang. Namumula ang pisngi ni Luciana na nang-iwas siya ng tingin. Pagkatapos magbihis ni Luciano ay agad itong tumabi ng higa sa kanya. Hinapit ni Luciano ang kanyang katawan palapit sa hubad nitong katawan. Nakasuot lamang ito ng boxer short at ramdam niya ang matigas na bagay na nasa ibaba nito. Uminit ang gusto ang kanyang muka. Let's sleep? Nangihinang tumango si Juliana. Siniksik ni Luciano ang muka sa leeg ni Juliana at pinasok ang kamay sa loob ng damit nito at hinaplos-haplos ang kanyang tiyan. Luciano, shh. Pigil nito sa iba pa niyang sasabihin. Parang kiniliti ang bulati sa kanyang tiyan dahil animoy hindi mapakali. I never thought I would feel like this with someone to hug at night. Panimula ni Luciano. And I didn't think it was nice to hug you either. Mariing kinagat ni Juliana ang kanyang labi dahil sa kilig. I know na padalos-dalos tong gagawin ko. We don't know each other completely. And you don't really know me yet. Saad ni Luciano, sabay titig sa kanyang mga mata. But there are still many days for us to get to know each other. But I can wait. I want to ask you.
Malalim na humugot ng hininga si Luciano. I like you so much. Can I court you, Juliana? Umawang ang bibig ni Juliana dahil sa gulat. Hindi siya makapaniwala. Nanlambot ang kanyang katawan at sobrang bilis ng pintig ng kanyang puso. Hindi mo naman ako kailangan sagutin agad. Basta ako, liligawan kita sa ayaw at sa gusto mo. Pinalintong sabi at hinalikan ng kanyang noo. Nabigla naman si Juliana sa biglaang pag-amin ni Luciano pero alam niya sa sarili niyang unti-unti na rin siyang nahuhulog sa binata. Kinabukasan na yabala ang lahat sa paghahanda. Birthday ni Manang Conching at nais nilang i-celebrate ang kaarawan ng matanda at si Luciano lahat ang gumastos. Abala si Juliana sa kusina dahil tumutulong siya sa pagluluto ng spaghetti nang biglang may lumitaw sa kanyang harapan na isang flower pot. Gulat niyang nilingon ng tao na nasa kanyang likuran. Para saan to? Nagtatakang tanong ni Juliana kay Luciano. For you. Seryoso ang boses nito. Ha? Para sa akin? Bakit? Anong gagawin ko dito? Naguguluhang tanong ni Juliana. Nangunot ang noo ni Luciano. I thought you love planting. Oo. Patanong na sabi ni Juliana. Mahinang umasik si Luciano. Can't you get it? Nagsisimula na akong manligaw sa'yo. Mabilis na nabitawan ni Juliana ang hawak na sandok at nanlaki ang matang napatingin sa kanyang mga kasamang nagulat din. Hilaw siyang umiti kay Luciano. Bakit flower pot? Nagtataka niyang tanong. Malawak na napangiti si Luciano. Dahil kapag gusto mong magtanim, meron ka ng pantaniman. I also buy seeds. Pwede ka na magtanim ngayon. Puno ng excitement sa tono ni Luciano. Gulat na napawang ang bibig ni Juliana habang malakas na napatikim si Aling Nora. Hindi alam ni Juliana kung ano ang sasabihin niya. Bukas na lang ako magtatanim. Balak pa kasi ako dito eh. Alibay niya. Tumango si Luciano. Alright, saan ko to ilalagay? Pagtukoy nito sa flower pot. Doon na lang kung saan nilagay ang binili mong buto. Sagot niya. Alright, our room din. Saan nito? Ha? Nasa kwarto yung binili mong buto? Tumango ito. Yes, that's actually my surprise for you. Na-surprise ba kita? Palihim na napangiwi si Juliana at dahan-dahang tumango. Oo. Malawak na napangiti si Luciano. Dumukwang ito at hinalikan siya sa noo na ikinaubo ng kanilang mga kasama sa kusina. Ngunit hindi ito pinansin ni Luciano. Ilalagay ko muna sa kwarto natin. Babalik ako pagkatapos. Paalam nito na ikinatango niya. Paglabas ni Luciano sa kusina ay agad na inulan ng tukso si Juliana. Nagiinit ang pisngi niya. Ngumuso siya para pigilan ang kanyang ngiti. Nanliligaw pala ha? Nanunuksong saad ni Melissa at sinundot ang tagiliran niya na kanyang ikinaigtad. Uy, Virgin! Gising asong saad ni Melissa nang makita ang pag-igtad niya. Ha? Paano mo nasabi? Nagtataka niyang tanong. Sabi kasi nila, kapag nakikiliti sa tagiliran, ibig sabihin nun, Virgin. Paliwanag nito. Pero balik tayo sa topic ha. Nililiko mo na agad eh. Reklamo nito. Pero may ba tayo Nakakaloka pala manligaw tong si Sir. Flower pot ba naman ang ibinigay imbes na bouquet of flowers? Tatawa at napapailing na sabi ni Melissa na ikinatawa rin niya ng mahina. Hayaan niyo na. First time manligaw kaya hindi alam ang dapat na gawin. Pagtatanggol ni Aling Nora. Pagpasensyahan mo na iha. Wala pang karanasan yan. Hingi ng pasensya ni Manang Conching na kanyang ikinatawa. Ayos lang naman po. Bago rin po ito sa akin. At naiintindihan ko naman po siya. Ang cute niya nga po manligaw eh. Nakangiting saan niya. Tumaas baba ang kilay ni Melissa. Ayos lang yun, Manang. Aling Nora. Ika nga nila. Ang taong nagmamahal ay bulag sa pag-ibig. Kaya kahit anong ibigay ni boss dito kay Juliana, siguradong tatanggapin niya. Malokong saad ni Melissa na ikinainit ng kanyang pisngi. Totoo ang sinabi nito. Kahit na anong ibigay ni Luciano sa kanya ay tatanggapin niya. Hindi niya yata kayang tanggihan ito.
Naging masaya ang kanilang handaan. Nag-inuman at nagkantahan sila. Masayang-masaya si Julianang nanonood kay Melissa na ngayon ay lasing nang kumakanta. Lingid sa kanyang kaalamang nakatitig pala si Luciano. Buong gabi itong nakatitig sa kanya. May maliit na ngiti sa labi habang pinapanood ang kanyang tawa. Hating gabi na nang matapos ang kanilang handaan. Medyo nahihilo na rin si Juliana. Naparami kasi ang kanyang inom. Hindi naman siya pinigilan ni Luciano at hinayaan lamang siya nito. Kinarga siya ni Luciano patungo sa kanilang kwarto at hiniga siya sa kama. Para siyang tuko na kapit kay Luciano. Walang nagawa si Luciano kundi ang humiga na rin sa kanyang tabi hanggang sa nakatulog silang dalawa. Ilang linggo na ang nagdaan simula nang niligawan ni Luciano si Juliana. Sobrang maalaga at malambing si Luciano sa bagay na ikinahulog naman ni Julia sa gusto. Ngayon ay nasa palengke si Juliana at manang konsying at namamalengke. Ayaw pa sana siyang pasamahin ng matanda, ngunit nagpupumilit siya dahil gusto niyang makalabas pansamantala. Ayos na to, iha. Halika na at magbabayad na tayo. Mabilis na sumunod si Juliana kay manang konsying patungo sa kahera. Nasa likod siya ng matanda at naghihintay kung kailan ito matatapos sa pagbabayad. Nang biglang may tumawag sa kanyang kalikasan. Ah, manang! Mahina ang boses niyang sabi sabay kalabit sa matanda. Lumingon si manang konsying kay Juliana na puno ng pagtataka. Bakit, iha? Tanong nito. Iihi lang po sana ako saglit. Sa labasan na lang po tayo ng palengke magkikita. Paalam niya. Tumango si manang konsying. Hala sige. Magmandali ka dahil magluluto pa ako ng pananghalian natin. Tumango siya at agad na umalis. Hinahanap niya ang CR. Hindi naman siya nagtagal sa paghahanap dahil may nakapagturo sa kanya kung saan pwedeng umihi. Pagkatapos niyang umihi, ay agad na siyang lumabas ng CR. Ngunit sa kanyang paglabas ay may biglang humila sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Huwag kang sisigaw kung ayaw mong tatarak to sa katagiliran mo. Banta nito. Sabay tutok ng kutsilyo sa kanyang tagiliran. Nanginginig ang kanyang labis takot. Lakad! Takot na takot siyang nagsimulang maglakad habang nakaakbay ito sa kanya. Nakatutok pa rin sa kanyang tagiliran ng kutsilyo. Hindi ito napapansin ng mga tao dahil normal lamang ang kanilang kilos at nakatago rin ang kutsilyo. Natanaw niya pa si manang konsying na nag-aantay sa labas ng palengke. Nagdasal siya sa kanyang isipan na sana ay lumingon ito sa kanyang gawi. Ngunit laking kabiguan niya nang hindi man lang ito napalingon sa kanya. Naiiyak niyang tinanaw si manang konsying habang lumiliko sila. Nang makalabas ay agad siyang tinulak papasok sa isang van. Mabuti at hindi ka nahirapang kunin to. Tanong ng isang lalaking nasa driver seat. Mayabang nagkibit-balikat ang lalaki. Ako pa. Mayabang nitong turan. Iba ka talaga, Tunying. Namamanghang saad ng lalaki. Mabilis nitong pinasibat paalis ang sasakyan. Tahimik lamang siya sa biyahe at pilit na pinagkakatandaan ang kanilang dinadaanan. Takot na takot siya, ngunit hindi niya pinapahalata. Nang makarating sa isang abandonadong building ay agad siyang tinulak palabas ng lalaki. Namutik na nang ikinadapa sa lakas. Hawakan mo at baka makawala. Utos ng lalaking nagngangalang Tunying. Agad siyang mahigpit na hinawakan sa braso na ikinadaing niya. Kinaladkad siya papasok sa lumang building. Mr. Jitang, nandito na kami. Dito na rin ang inuutos mo. Saan ni Tunying sa isang lalaking nakaupo sa gitna ng malawak na ground floor. May mga kasama ito sa gilid at likod. Binuga nito ang usok at hinulog ang sigarilyo at inapakan. Tumayo ito sa pagkakaupo at lumapit sa kanila. Good job, Tunying. Puri nito sa kanya. Malawak na napangiti si Tunying. Salamat, Mr. Jitang. Asan po ang pera? Malawak ang ngiting tanong ni Tunying. Umangat ang sulok ng labi ng lalaking tinawag ni Tunying na Mr. Jitang. Tubad, hindi ako sumusunod sa pangako. Nakangising sabi nito na ikinawala ng ngiti ni Tunying. Anong ibig niyong sabihin? Nauutal ang tanong niya. Hindi sumagot ang lalaki at sininyasan ng tauhan. Mabilis nilang hinawakan si Tunying at ang kasama nito sa magkabilang braso. Sinungaling ka! Hindi mo pwedeng gawin sa amin to!
Galit na galit na sigaw ni Tunying at pilit na nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga ito sa kanya. Isa-isang tinapunan ng tingin ni Mr. Jitang ang tauhang may hawak kina Tunying. "Dispose them." Utos nito. Agad nilang kinaladkad paalis si Tunying. Rinig niya ang sigaw ni Tunying at mga kasama nito ngunit hindi ito pinakinggan ng lalaki at tumingin lamang sa kanya. Nanindig ang kanyang balahibo sa takot. Malawak itong ngumisi. "Finally, napasakamay na rin kita." Saad nito. Anong kailangan mo sa akin?" Natatakot ang tanong. "Simple lang naman. Kailangan kita para higantihan ko si Luciano." Puno ng galit nitong sabi. Masama siya nitong tinitigan. "At dahil sa'yo, nahuli ang tauhan ko. Pagkatapos na sana nilang patayin si Luciano ngunit masyado kang pakialamera. Kaya ngayon, harapin mo ang galit ko." Puno ng galit nitong sabi at mariin siyang hinawakan sa panga. Napaawang ang kanyang bibig sa sakit at mahinang napaiyak. Hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya alam kung paano makakatakas. Dinala siya ng mga ito sa isang lumang kwarto at tinali ang kanyang kamay at binti. "Higpitan niyo at baka makawala." Utos ng isang tauhan. Pagkatapos nila siyang itali ay agad na ring lumabas. Tahimik lamang siya na umiiyak at pilit na kumakawala sa higpit ng pagkakatali. Nawalan siya ng pag-asa nang hindi man lang lumuwag ang tali sa kanyang kamay. "What?" Mabilis na napatayo si Luciano sa kanyang opisina nang marinig ang balita. Nawawala si Juliana at isa lang ang alam niya. Paniguradong nasa kamay ito ni Mr. Jitang. Alam niyang mangyayari ito kapag lumabas ng mansyon si Juliana, pero hindi niya akalaing agad-agad ang pagkuha nila kay Juliana. Malalaki ang kanyang ginawang hakbang paalis ng kanyang kumpanya. Igting ang kanyang panga at mahigpit na napakuyom ng kanyang kamao. "Fucking trace their location!" Galit niyang utos sa kanyang tauhan sa kabilang linya. "Opo, boss. Sinusubukan na po namin. Huwag niyong subukan. Gawin niyo." Galit niyang putol. Malalaki ang ginawang paglunok ni Badong sa kabilang linya. Copy, boss." Nauutal nitong sagot. Galit niyang pinatay ang tawag at mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan at pinaharurot paalis. Nang makarating sa headquarters, ay agad siyang sinalubong ng kanyang mga tauhan. Parehong seryoso ang mga mukha nito. "Boss," salubong ni Badong. Agad niyang tinipon lahat ng kanyang mga tauhan at seryoso ang mukhang nagsalita. "I want you to get ready. Susunod tayo ngayon sa lokasyong ibinigay sa amin. Sumunod kayo sa akin doon. Kill them if all you needed." Malamig niyang saad. Mabilis na tumango ang kanyang mga tauhan at agad naghanda. Lumapit sa kanya si Badong at sinabi ang lokasyon. "Nasa iisang lumang building sila ngayon, boss. Sa Taguig. Ito ang eksaktong lokasyon." Saad ni Badong sabay pakita sa computer. "Good, but for now, let's get ready first." Tumango si Badong at nagpaalam na maghahanda na rin. Agad niyang tinungo ang kanyang opisina sa quarters at nagplano ng gagawin niya. Gusto niyang maging magpalamon bago lumusob. Kailangan niya ng plan B para kung sakaling pumalpak ang plan A ay may plan B pa na agad niyang magagawa. Nang maghahating gabi na ay agad niyang inihanda ang mga tauhan. Tahimik nilang pinasok ang lumang building. "As much as possible, don't make a noise." Paalala niya sa kanyang mga tauhan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpasok ay may nakakita sa kanila. "Sinusugod tayo!" Malakas ang boses nitong sigaw na ikinaalerto ng mga tauhan ni Mr. Jitang. Umigting ang panga ni Luciano sa galit. Mabilis niya itong nilapitan at sinaksak sa lalamunan ng walang pagdadalawang isip. Sumirit ang dugo nito sa kanyang muka, ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Ang isang tahimik at malalim na gabi ay napuno ng sigawan at daing. Maraming dumanak na dugo at maraming buhay ang nawala. "Ganyan mo ba kamahal ang babaeng to? Para lumusob ka kaagad sa teritoryo ko?" Puno ng pang-uuyam ang boses ni Mr. Jitang. Nakapulupot ang braso nito sa leeg ni Juliana habang may tutok ng kutsilyo. Walang emosyon lamang tinapunan ni Luciano ng tingin si Mr. Jitang, bagay na ikinagalit ng matanda. Tiniin nito ang kutsilyo sa leeg ni Juliana. Umiiyak na napadaing si Juliana sa sakit nang magsugat ito sa kanyang leeg. Mahigpit na kumuyom ang kamao ni Luciano sa nakita. "Really, sir?" Puno ng diin na sabi niya. Tumawa si Mr. Jitang.
What do you think of me? A fool? Huh? Tumatawang sabi nito. Hindi nito napansin si Badong sa likuran. Umangat ang sulok ng labi ni Luciano. Yes, you're a fool. Anya, sabay palihim na sumenyas kay Badong. Agad na kumilos si Badong at pinaikot ang braso sa leeg ni Mr. Jitang at tinutukan ito ng kutsilyo sa leeg. Nanlaki ang mata ni Mr. Jitang sa gulat. Now, really sir, if you don't want to die. Sunod-sunod na napalunok si Mr. Jitang at agad na binitawan si Juliana. Mabilis na tumakbo si Juliana patungo kay Luciano at mahigpit na yumakap sa bewang nito. Hinakap rin siya ni Luciano pabalik. Shh, it's okay. You're safe now. Pagpapatahan ni Luciano kay Juliana nang marinig nito ang mahihina niyang hikbi. Sinenyasan ni Luciano si Badong nang dalhin pa alis si Mr. Jitang. Agad na kumilos si Badong at akmang itutulak ito paalis nang bigla itong umikot at sasaksakin siya sa tiyan na ikinalaki ng mata ni Badong sa gulat. Gumisi si Mr. Jitang pagkatapos at may malaki ang ginawang hakbang patungo kina Luciano at Juliana. Hindi nila napansin ang nangyari dahil alabala si Luciano sa pagpapakalma kay Juliana. Nagulat na lamang si Luciano nang biglang dumaing ng malakas si Juliana. Agad niya itong sinalo ng akma itong matutumba. Sumuka ito ng dugo na ikinatakot niya. Galit niyang tinapunan ng tingin si Mr. Jitang na animoy baliw na natatawa. Mabilis ang kanyang galaw. Tumayo siya at walang pagdadalawang isip itong sinaksak sa dibdib ng paulit-ulit. Naghalo ang kanyang galit at takot. Luciano! Agad siyang natigil nang marinig ang nahihirapang boses ni Juliana. Mabilis niya itong dinaluhan at pinaunahan sa kanyang hita. Namumungay ang mata nito at paulit-ulit na umubo ng dugo. Nanginginig ang kanyang kamay na sinapo ang pisngi nito. Don't ever leave me. Huwag kang magtatangkang iwan ako. Nanginginig ang labing sabi niya. Pinipigilan ng luhang gustong kumawala. Buong buhay niya ay hindi niya pa naranasang magmakaawa na huwag siyang iwanan. Buong buhay niya ay hindi pa niya naranasang umiyak. Kahit noong nawala ang kanyang mga magulang. Luciano, salamat at nakilala kita. Namumungay ang mga mata nitong sabi at hinaplos ang kanyang pisngi. Sunod-sunod sa pag-agos ang luha nito. Palagi mong pagkakatandaan na mahal kita. Nahihirapan itong sabi. Mabilis na umiling si Luciano. Kung mahal mo ko, hindi mo ko iiwan. Maliit na ngumiti si Juliana. Ang sakit ng likod ko. Gusto ko nang matulog. Umawang ang labi ni Luciano. Hindi niya namalayang unti-unti nang nahuhulog ang kanyang mga luha. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Juliana. Agad na nagpanik si Luciano. Mahina niyang sinampal-sampal ang pisngi nito. Wake up! Don't leave me, please! Hindi ko kaya! Mahal na mahal kita! Please! Juliana! Please wake up! Umiiyak niyang pakiusap. Agad nagsidatingan ang kanyang mga tauhan. Mabilis na napahinto ang mga ito nang makita ang kanyang kalagayan. Tahimik siyang lumuluha habang puno ng pagmamahal na nakatitig sa mukha nito. Hinaplos niya ang pisngi nito at pinahira ng luha. Mahal kita. Para mo na rin akong pinatay sa sakit. Mahinang saad niya at puno ng pag-iingat na hinalikan niya ito sa labi. Malalim na humugot ng hininga si Luciano at mapupungay ang mata niyang tumitig sa lapida. I don't know where to start. Pakiusap niya sa lapida. But I just want to say thank you. Thank you for staying with me. Thank you for your loyalty. Malalim at puno ng pasasalamat niyang sabi. Thank you for everything you've done, Badong. Anya at maliit na ngumiti habang nakatitig sa lapida ng namayapa niyang tauhan. Si Badong lamang ang kanyang lubos na napagkakatiwalaan sa lahat ng kanyang mga tauhan. Matagal na niya itong nakasama at kahit kailan ay hindi siya nito tinraidor. Kahit papaano ay tinuring niya itong kaibigan. Tapos ka na? Napalingon siya sa isang malamyos na boses. Malawak siyang napangiti nang makita ang babaeng minamahal. Habang nakatitig sa mukha ni Juliana ay hindi niya maiwasang mapaisip sa huling nangyari. Muntik na itong mawala sa kanya.
She died once. Muntik na niyang patayin ng doktor dahil wala man lang itong nagawa. Pero nabuhay ulit ito, which is rare. Akala niya iiwan na siya nito. But she did not. She did not leave him. Bumalik ito. Bumalik sa kanya. Hey! Mabilis siyang nabalik sa balintataw. Iniisip mo pa rin ba ang nangyari? Nag-aalala nitong tanong. Maliit siyang ngumiti. Hinapit niya ito sa bewang at pinataka ng halikang noo. I just can't help. I thought I lost you forever. Anya, lumambot ang mukha nito. Hinaplos ni Juliana ang kanyang pisngi na kanyang ikinakpikit. Di na ba ang init ng pala dito sa kanyang pisngi? Hinding-hindi ako mawawala sa iyo. Hinding-hindi kita iiwanan. Ikaw at ang pamilya ko ang buhay ko. Madamdaming saad ni Juliana na ikinatibok ng kanyang puso. I love you. Puno ng pagmamahal niyang sabi. Ngumiti si Juliana. Mahal din kita. Agad siyang napangiti. At hindi mapigilang gantihan ito ng halik sa labi. Tara na. Tumango siya. Nilingon niya sa huling beses ang puntod ni Badong. Hanggang sa muli. Huling saad niya bago nilisan ang sementeryo. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Miss Provinciana Meets the Gang Leader. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!